Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Pag-usapan na natin to. Yan ang sinasabi ko. Ito na nais ko, gusto ko masimulan natin dito. Kasi talagang gusto ko, medyo gradual yung pag-uusapan natin. Oy, salamat sa asawa natin na napakatipla ng kape natin. Oh. Oy, may nag pala sa atin. Shout out. May 500 na tip. Saan ka pa? Di ba? Simulan natin dito. Kasi hindi dahil, lagi ko sinasabi sa inyo hindi lang to Duterte. Alam ko, Duterte na tayo, Duterte na kayo, Duterte na ako. Alam nyo naman, hindi nyo naman pinagdududahan yung personality ko. Hindi nyo naman pinagdududahan siguro yung loyalty ko. Di ba? Pag-usapan natin dito. Bakit? Mamaya papaliwanag ko. Pedicab driver, huling biyahe na pala habang namamasada. In short, inatake sa puso. Hindi ko na binasa kung buhay. Ayoko na. Pero gusto ko magsimula tayo rito. Bakit? Bago tayo pumunta kay Lacson, yung nila. Kasi I'm sure napanood nyo na yun di ba? Hindi naman na lingid sa kalam nyo. I'm sure napanood nyo na yan, pero bibigyan natin ng magandang reaction. Pero gusto ko magsimula tayo rito. Bakit? Bakit dito, Joe Malone? Bakit dito? Hindi lang para maiba. Gusto ko kasi pakita sa kanila. Puta, maiiyak ako dito Kasi I always imagine, ito technique. Pag hindi mo ma-feel, pag medyo hindi mo ramdam, hindi tumatagos, try mong suotin yung sapatos nila, lakbayin yung journey nila sa isipan mo. Maparamdam mo man lang sa sarili mo kung ano ba yun. Dati akong pedicab driver. Hindi kayo maniniwala. Nag-aral ako sa Lasal ng Master of Science, Major in Industrial Organizational Psychology. Masteral ko po. Yung earn units ko, ang natira ko lang. Hindi ko natapos ang natira ko lang. Comprehensive exam, compre, at saka yung thesis. Okay, bakit yung sinasabi to? Sa psychology, wala tayong pag-uusapan. Ano kaya? Ano ba to? Expertise ko yan. Specialization ko yan. Wala tayong pag-uusapan when it comes to psychology. Bakit ko, dati akong pedicab driver. Pag kinikwento ko to sa mga classmate ko doon, sa Masteral, sa Lasal, puta, walang naniniwala. Yung itsura ko pa, maputi. Totoo, di ako pogi Di ako pogi. Walang naniniwala pag sinasabi ko. Yung nagturo sa akin, laki akong tondo Laki akong tondo. Nag-pedicab driver ako kasi talagang na-stop ako sa pag-aaral. Alam mo naman sa tondo pag hindi ka kumawala dyan at hindi ka marunong kumontrol sa sarili mo, medyo maliligaw ka talaga ng landas. Kailangan mong i-beat. Kahit na nandoon ka sa depressed area, kailangan mong panindigan yung sarili at ihahon mo yung sarili mo. Ganun ang buhay nun 1980 ako, 45 years old na ako, and I have the right to call myself Tito. At marami akong experience kasi batang 80s ako at batang 90s. Joe Malone, bakit yan ang unang mga pinakita? Simple lang. Kasi dito tayo gusto kong magsimula. Kasi ito hindi naman nila ramdam Yung mga congressman, yung mga senador, na magaganda yung relo, na magaganda yung buhay, na mga hindi namamalengke, hindi naiinitan perhaps. Totoo, di ba? Ito matanda na, parang 62 years old ata to Hindi ko na masyadong binasa. Pero makikita nyo yan sa Facebook, nagkalat yan. Can you just imagine, tatay mo, kapatid mo, nakakatanda, tatay mo to. Mumurahin mo ang gobyerno. Kasi ito yung sinasabi ko lagi na pwede namang hindi mangyari. Pero nangyayari. Wala Hindi ko naman sinabi na lahat tayo umasa sa gobyerno. Hindi ko naman sinabi ganun Siyempre, tanga mo naman hindi mo pa na misunderstood mo ako ng ganun. Di ba? Ang ibig ko sabihin, yung mga viewers ko, OFW, I'm sure hindi naman ganun kaganda buhay niyan. Siyempre, naghihirap, pinaghihirapan din nila kung ano yung estado nila ngayon, kung ano yung status ng buhay nila ngayon. Pinaghirapan nila yan, nag-double job yan, dumiskarte yan, sumideline yan. Given yon sa Pilipino, masa abroad ka man o dito sa Pilipinas. Hindi kasi niramdam to Kaya doon ako naiinis na pwedeng hindi mangyari. Bakit kailangan merong isang buhay na may edad ka na, senior ka na, pero naghahanap buhay ka pa rin para sa pamilya.
Puta, i-try yung ano, i-try yung i-imagine yung buhay ng isang senior. Bit pa yung may dala pang bago. Di ba? Kung maayos ang Pilipinas. Putang ina, I have been to Singapore. Lagi ko kinikwento to kasi yun lang naman napuntahan ko eh. For prenup shoot and at the same time, kasama ko ang buong pamilya namin. Sinabay ko na rin sa pasyal, yung sa prenup. Kasi dati akong photographer, videographer, nasa balat ko. Di ba? Dati akong photographer, dati akong videographer ng mga wedding. Nakasama ko na yan, sila Jason Magbanwa, yung kapatid ni Bob Nicolas, yung Asian Cutie, nakasama ko na yan. Singapore, 5 days, 1 linggo, almost. Puta, pag napunta ka doon, totoo, ay mga Singapore viewers ko, comment to dyan. Pag napunta ako doon, 5 araw lang, puta, ayoko nang umuwi. Sa totoo lang. 5 araw pa lang yun, ha? Hindi ko sure kung pang 5 araw kong sinabi sa sarili ko yun o mga pangatlo. Pero sabihin na natin, sige 5. Pang 5 araw ko, puta, ayoko nang umuwi sa sobrang ganda ng Singapore. Ang problema lang doon talaga, mataas ang cost of living. And I don't think na problema yon. Kung nagsisikap ka naman, hindi problema yon. Di ba? Sobrang ganda ng Singapore. Yung mga nakapunta ng Singapore, putya, comment dyan sa baba. Alam nyo yan, hindi ko na kailangan pa elaborate. Di tayo matatapos eh. Kasi nasa dulo ng video na to, yung debate ni Marcoleta at saka ni Ping Lacson. Gusto ko kasi mapanood nyo eh. At gusto kong marinig nyo yung reaction natin. Although napanood nyo na yan. Ito next natin. Wala pa po kayo rito. Ako po talaga ang lumalaban sa korupsyon. Namnamin nyo. Wala pa po kayo rito, Senator Marcoleta. Ako po ay talagang lumalaban sa korupsyon. Naisip nyo na? Naisip nyo na? Kung talagang lumalabang ka, Ping, bakit wala nangyari sa Blue Ribbon Committee? Very smooth nung si Marcoleta ang chairman. Tapos, all of a sudden, pinalitan yung Senate President, pinalitan yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Anong gusto nyong isipin namin? Utang ina naman. Di ba? Ano na, trip-trip nyo lang? Na mukhang walang patutunguhan yung kay Marcoleta, ikaw na nga. Kaya nyo pinalitan si Marcoleta, kaya nyo pinalitan si Senate President Chis Escudero para pagka pinalitan yung chairman, hindi makakaangal kasi napalitan na yung SP. Diba? Pucha naman buhay ito. Alam nyo, yan ang mahirap sa inyo. Akala nyo lagi, tanga yung Pilipino. Akala nyo lagi, bata yung kaharap ninyo. Nabigyan lang ng lollipop. Okay, maniniwala na yan. Puta, bigyan mo lollipop, sasama pa sa'yo yan. Puta, magkapingahan kayo para nervyusin kayo. Kasi na yung 500. Next. Mind conditioning na sila. Hindi pa nga nila nakukonbinsi si Lenin na tumakbo ng presidente. Or, nakonbinsi na nila. Kaya sila nagaganyan. Or, mind conditioning. Pero nevertheless, hindi kayo makakapantay kay BP Inday Sara. Kaya nyo nga ginagawa niyan, puro kayo PR release eh. PR release, redundant, press release na pala yun. Diba? Breaking, an internal survey. Sila-sila lang naman to sa bahay nila. Lenny Pink candidate could beat Sara with almost 50% of votes under new Grand Coalition. Okay lang naman mag-feeling. Ang problema, feeling nyo lang yun. Di ba? Kaya nyo ginagawa lahat yan. Kaming mga content creator, alam namin yung ganyang klaseng style. Yung PR o PR release. Malamang yan, binaksak sa GC yan eh. Oh, release nyo na to. Meron tayong internal survey. Puta, panalo si Lenny. Kaya niyang talunin si Sara. Baksak nyo na yan, ikalat nyo na yan. O ito ang mga sasabihin nyo ha.
Alam ko na yan. Okay ng ina. Galing din ako dyan. Oo, pero hindi ako galing sa pink, ha? Dalawa lang ang kandidatong sinusuportahan ko. Duterte saka Isko Moreno. Tapos ang usapan. Pag nakita nyo ako nag-vlog sa kabila, yung kalaban ni BP Inday Sara, unsubscribe nyo na ako, i-report nyo pa tong page ko. Walang problema, baka ako pa unang umayaw. Dami kong channel dyan. Ay, sa wakas, makakapag-focus pa ako doon. Diba? Ayokong bumitaw dito eh. Kasi ito yung pinapaniwalaan ko eh. Ito yung pinapaniwalaan natin. Total, sa totoo lang, pagod na pagod na ako doon sa walang nangyayari. Hindi ako pagod magsalita rito sa harapan nyo. Ang pagod na pagod ako doon sa walang nangyayari na ini-snub na lang tayo. Sila very unbothered. Di ba? Nakakapagod yun. Pero hindi ako... Siyempre, mapagod ka, pahinga ka lang. Ilang araw lang ako. Then, nag-re-upload ako. Di ba? Nag-re-upload ako kasi napagod ako. Kita mo ko, ganadong-ganado ako ngayon. Di ba? Ganun lang eh. Pero hindi ako susuko kasi naniniwala ako doon sa pinagtatanggol natin eh. Naniniwala. Di ko sinasabing perfecto si BP Inday Sara. Real talk. Hindi naman perfecto yan eh. Di ba? Di naman kahit sino eh. Kung maniniwala pa kayo na mayroong perfectong tao na hindi mangungurap sa gobyerno, puta 2026 na, gumising kayo. Real talk lang tayo rito. Dito hindi tayo magmamalinis. Kung ayaw nyo sa akin, huwag kayo mag-subscribe. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Pero itong mga to, itong viewers ko, akin to. Di ba? Akin to. Yung mga naniniwala dyan, yung mga silent viewers dyan, yung mga nagko-comment dyan, na lagi ako nanonood sa'yo, silent viewers, hindi lang ako nagko-comment. Salamat sa inyo. Di ba? Paki-like itong share itong video natin. Para sa algorithm. Di ba? Maraming salamat sa inyo. Dahil sinusuportahan nyo ako. Dahil alam nyo, malapit na ang bayaran ng tuition at may balance pa ako. Mind conditioning na sila. I will never get tired of doing what I love. Etong comfort space ko, yung magsalita sa inyo. Dati akong teacher eh. Dati akong professor. Di ba? Actually, hindi naman professor na. Kasi kailangan pagka-professor ka, kailangan tapos ka ng doctorate mo. Di ba? Assistant instructor pala, sorry. Assistant instructor kasi I have my earn units sa masteral. Nagturo ako sa Adamson University ng psychology. Saka sa ABE, yung sister company ng AMA, psychology rin ang tinuro ko, saka general psychology o yung basic ng psychology, saka mga major. Yan ang tinuruan ko. Ang pinakahuli ko, Adamson University. Kaya kung psychology lang ang pag-uusapan, personality development, kaya ako nakakapagsalita sa inyo, hindi nyo alam. Kasi magaling ako sa course ko, specialization ko yan eh. Di ba? Nagtuturo ako eh. Di ba? Hindi pala prof, assistant instructor lang. Kasi hindi pa ako tapos ng doctorate ko eh. Okay. Ito na. Di ba? Patay. Patay na. Di ba? We will make a strong economic comeback in 2026. Talaga, no? Ang Facebook, ang social media talaga, wala tayong ma-post, ha? Sige, post mo na yan. Puta, wala naman may maniniwala dyan. Wala. Yaman na. Again, ginagawa tayong bata. Ginagawa tayong tanga sila. Grabe, no? Grabe. Nai-imagine nyo, mga kayo, nai-imagine nyo kung ano yung klaseng level na ipinapakita nila, na ipinipid nila sa atin, sa mga utak natin. Na dito mo masasabi na lahat, politika lang. Lahat politika lang. Only BP Inday Sara, ang mga Duterte lang talaga yung may prinsipyo at ang interes yung taong bayan na hindi sila a-adapt sa lumang sistema ng mga oligarch na yan. Alam mo yun? Ang ano lang yan eh. Ito lang yan. Baka di magets eh. Baka di magets, paliwanag natin. Nagtrabaho kasi ako sa sa pabango. Medyo sikat na pabango. Ang trabaho ko, since na psychology graduate ako,
Organizational Development Specialist. OD. Bihirang-bihira yung ganyang posisyon. Dahil yung ganyang posisyon, masyadong broad. OD Specialist slash Employee Relation Specialist sa sikat na pabango dyan sa Sampaloc. Hindi natin sasabihin yung name, syempre. Ang task ng trabaho ko, tataas yung sahod. Okay. Ano ba? Ano minuto na? Tataas yung sahod. So, nag-benchmark ako. May benchmark yan eh. Titingnan mo kung kano yung pinapasahod ng direktang competitors ng kumpanya mo. Direct competitors ha. So, i-benchmark mo siya bago kayo magtaas. Okay? Bago kayo magtaas. So, nilatag ko. Plak, 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 plak. Latag. Ay, ito kaya yung direct competitors natin, ganito pasahod nila sa nagre-request na yung bumababa na yung moral ng kumpanya. Kasi nga, baba ng sahod, dami nang ma-absent, dami nang umaalis, so marami nang papalit-palit na yung empleyado. So, syempre, gawa ko ng approach, benchmarking, pak. Booking iba. Ayaw pala ang approach top to bottom eh. Hindi pa pwede yung kaming masusunod. Syempre, may president, yung may-ari, di ba? Kami lang pala yung gustong tumaas ang sahod. Yung presidente, ayaw. Idealist ako. Bata ako eh. Graduate ako ng Arellano University. May earn units ako ng De La Salle University, TAF. Masters of Science, major in Industrial Organizational Psychology. Idealist ako. Hindi ako umadapt sa sistema. Yun yung sinasabi ko. Hindi ako umadapt sa sistema. Wala pang 5 buwan, nakita ko, ayaw pala ng may-ari. Kalokohan na to. Ano pang gagawin ko rito? Ano pa tatrabahuin ko rito? Resign. Ganon din sa politika. Ganon din sa gobyerno. It's either you adapt to the existing system or you leave. Diba? Dalawa lang yan. Ano sinabi ni Tatay Digong noon? Tatandaan niyo tong speech na to. Mukhang hindi tayo aabot ha. Matatandaan niyo tong speech na to. Nung pinatrabaho ni Tatay Digong kay De La Rosa, kay Bato De La Rosa yung mga drugs. 'Di ba? Ano sinabi niya? 5 general ang kalaban niya, Bureau of Custom, mga departamento, kalaban niya, bansa niya. Hindi siya umadapt, kinalaban pa rin niya. Yun yung sinasabi ko na it's either you adapt the system or you leave. Ano lang? Una, ako po yung nagtataka, Ginoong Pangulo, pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech, wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala ay masyadong special dito sa chamber natin. Kasi po, pagka kami, lalong-lalo na ako, minsan patatapusin na lahat muna. Huli ka pa. Po ng halos alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kasi si Ping unang-una eh. Yung session number 54 na yan, March 10, that's kahapon, 28th Congress, first regular session, una kagad si Ping. Kaya kung minsan po, pag ako nagdi-deliver ng speech, wala na si Senator Lacson. Ganun po pala siya ka-importante. Yes. Majority Leader, I think you should answer that particular Yes, Mr. President, statement. yung privilege speeches, alam mo, 2 linggo na lang po naiiwan with due respect to Senator Marcoleta. Talagang tinutulak natin yung legislation. Una, yung privilege speeches, we put always, and it's been a practice in the past, in the tail end of the discussions, because the privilege speeches can take up a lot of time. Yung nangyari po kasi kahapon, sa speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the two sides, binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So, it is obvious that Senator Lacson would like to respond. So, usually, when it is personal and collective privilege, especially when they're trying to defend themselves, kasi gusto mong i-defend sana ang sarili mo, binibigyan po natin ng pagkakataon. Ang senador na tumayo at any given point in time. Kaya kung sinabi din po sa akin Kwento niyo yan eh. ni Senator Marcoleta kahapon na ito po ay personal and collective dahil galit ako kay Senator Lacson, ginawa kong agad-agad. Pero hindi po niya kwento sa akin ano yung purpose ng kanyang speech. Kaya nung ninapitan niya po ako for speech, binabigyan po natin, Senator. Sana tinanong mo. Diba?
lahat naman may karapatan sa privilege speech. Kahit pa paano, alam mo, may context. Baka mamaya talagang personalan nila. Mahaba yung speech ni Lacson ha. Yan yung sinabi ni Lacson kay Marcoleta na bida-bida ka, na gusto mo palagi, ikaw ang bida, yung mga gano'n, etc. Hindi man eksaktong words, pero basta yung word bida-bida, I'm sure napanood nyo na yan. Tulfo muna, pagkatapos si Senator Tulfo, Senator Marcoleta naman po. Pero yung laman po ng speech ni Senator Marcoleta ay binabanatan isang membro ng Senado. Obviously, that member of the Senate will stand and defend themselves. We have to give them priority. It goes for any member of the Senate, Mr. President. We will give that privilege to any member of the Senate. Thank you. All right, thank you. Sir President, ang sinasabi ko lamang po ay Haba ng ngayon ko lang po na nakita ang ganitong special treatment. Hindi ko naman sinasabi, Mr. Yes. President, na Totoo. lahat ay ganito. Kasi po yung kauna-una, yung una pa po bago ito, Mr. President, naalala ko, tinapos muna lahat po ng bisita, pati po yung mga galing sa Southeast Asian Games. At kahuli-hulian nga po, inabot po ako ng alas 8 ng gabi. Yun lamang po. Ngunit gusto ko pong makapagtanong sana sa ating ginagalang na Senador Ping Lacson kung siya po ay papayag. My pleasure, Mr. President. Hindi ko po alam, Sir President, Your Honor, kung paano ko, saan ako mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking dineliver na privilege speech kahapon. Kaya kong sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Focus kayo sa flood control. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas ang taong nilimas po ang kabangbayan. Yun na po yung gusto nating pag-usapan dito. Nagano pa eh. Si Ping nagpalabok pa eh. Oh, nagpalabok pa. Impis na rekta na, pucha nagpalabok pa. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, Hindi tayo matatapos. malilis na naman po Yes. ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Ang mangyayari parang personalan eh, di ba? Nagiging subjective na, hindi na objective. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind Yon. na nangyaring nakawan Sa sa pool. ating kabangbayan? Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Negative po. Sigurado hindi po yon. Bakit Kayo po- po naglilis. Sino pa po nagsimula nito? Nung Bakit una pong po- privilege speech ninyo, Yan na. hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin. Oo, ba't wala nangyari sa Blue Ribbon Committee na yan? Yung isiniwalat ng 18 Marines, eto, yun lang eh. Although marami pa. Focus sige, yun yung latest eh. Yung siniwalat ng 18 Marines, puta na, demanda pa ang putang ina. Alam mo yun? Yung meron kang gustong sabihin, tapos ikaw pa'y mababalik. Maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Flood control, Ping! Flood control!
Kung kailan may merong mahuhuling isda, putya, nagpalabok pa kayo. Nagpalabok ka pa. Pwede ka naman rumekta na. Di ba? Ang ginawa niya, parang gumawa ng PowerPoint slides presentation about kay Marcoleta. While yung kay Marcoleta, sino ang mahuhuli at bakit wala pang nahuhuling isda. Napanood ko yun. In-upload ko rito yun. Yung kay Marcoleta, sinabi na 8 months ago na, pero wala pa rin nangyayari doon sa flood control issue na yan. Tapos sasagot ka, Ping, about yung presentation niya about kay Marcoleta. Yung mga sinabi niya, yung mga tinira niya about sa'yo. Malamang sa malamang, ikaw ang chairman eh. Ikaw ang pumalit eh. Diba? Nagets nyo? Focus tayo doon sa flood. Ang sinasabi lang ang buod, ang essence ng sinasabi ni Rodante Marcoleta doon sa privilege speech niya nung March 9, ang sinabi lang niya doon, 8 months na, mahiya naman kayo. Bakit wala pa rin nakukulong na malalaking isda? Ilang beses na nabanggit si Martin Romualdez pati si Saldico, hindi naman naimbitahan. Tapos yung bago na 18 Marines, tapos sila pa yung nakasuhan. Bakit hindi nyo imbestigahan? Total, ano naman din yun? O may sinumite silang papel, may affidavit sila. Yung kay Saldico, sabihin na natin, o hindi sila, ayaw yung paniwalaan yung kay Saldico kasi walang affidavit. O ito, may affidavit Di ba? Tapos na po kayo. Tapos na po. Kasi po ganito eh. I suggest that the two gentlemen address the chair instead of addressing each other. Sorry, Mr. President. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang. Ako raw po ay defensor ni Diskaya. Palagi niyang ipinipilit yun. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi Huli mo na eh. Huli mo na na nun. ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan Yes. na nag-apply ng Witness Protection Program. Hindi lang yun. Maraming sinabi si Diskaya na mga congressmen na nakatanggap. Basta may mga drop name siya na mga congressmen. Di ba? Makukuha na eh. Mahuhuli na ni Senator Marcoleta eh. Kaya ka nga pinalitan. Kasi mahuhuli ka na. Sobrang galing mo, Sen. Pinalitan ka. Mga kaya, i-part 2 natin to. Magandang, ito, i-part 2 natin kasi mahaba na eh. Di ba? Pero gusto kong sabihin na, nakita niyo yung difference? March 9, nag-privilege speech sa Senator Rodante Marcoleta. Sinabi niya, mahiya naman kayo. Yun yung umpisa. Mahiya naman kayo. It's been 8 months. Pero wala pa rin nahuhuli na malaking isda. Wala pa rin nangyayari doon sa resulta ng Blue Ribbon Committee. Then, privilege speech ni Ping Lacson, March 10. Ayan yung date. Lahat. Patungkol kay Marcoleta. Lahat ng paninira. Lahat nung sinabi ni Marcoleta about kay Ping, about sa Blue Ribbon, yun, ginawang presentation. Hindi rin nasagot eh, no? Hindi rin naman nasagot eh kung ano nangyari. Panoorin nyo. Wala din. Ewan ko lang pero sa tingin ko wala. Kasi kung nasagot yan, iba tono ni Senator Rodante Marcoleta. Tama. Ganun lang kasimple. Di ba? Ganun lang magpalabok. Ganun lang magpalabok. Reaction ko to, opinion ko to, channel ko to. Hindi ko kinumbinsi yung mga viewers ko na maniwala sa akin. And I stand for my own opinion. Opinion ko lang. Mali ba ako? Wala naman ako sinabing mali. Lahat nga yan, patanong. Kaya sabihin, manghuli kasi kayo. Tapos, pagka nare-reactionan kayo ng mga political vlogger, galit na galit kayo. Inis na inis kayo. Ini-intimidate nyo. Di ba?